Spirit and in truth. Amen. And that is true. Jesus Christ is the lighthouse. Amen. We can, from the rock of sin, thank God for that lighthouse. Without Him, we will continue in darkness of sin. Praise God for the lighthouse. Amen. Genesis chapter 39. May I request everybody to please open with me in the book of Genesis 39, chapter 39. Maraming bisis na po ito natin nabasa, napag-aralan, narinig ninyo. In fact, pati mga bata, narinig na rin ang story about Joseph. But I still believe na ang Word of God, kahit ilang bisis ulit-ulitin, may mensahe pa rin para sa ating lahat. Amen? Kasi ang Word of God, hindi magiging kailanman maging outdated. Hindi siya luluma, mga kapatid. Alright? Kaya marami tayong pwedeng mapag-aralan this morning. Alright, chapter 39, mahaba ito, ilang chapter ang coverage sa life po ni Joseph, but dito i-cut na lang natin, chapter 39 tayo. Okay, we will read verse 1 to 6. And then, we will read, after that, we're going to read Hebrews 11:22. Alright, Genesis 39, chapter number 39. Let's read all together, verse 1 hanggang verse number 6. Amen. Alright, all together, 39, verse 1, ready, go. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in the sight, and he served him, and made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well-favored. Hebrews chapter 11, please. Second reading, Hebrews chapter 11, verse number 22. Chapter 11, verse number 22. All right. Chapter 11, verse 22. Let's read all together once again. Read. By faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel, and gave commandment concerning his bones. Amen. Shall we pray? Lord, Father, we thank you this morning that we have that kind of privilege na kami, Lord, ay makapag-aral, makapakinig, Lord, ng inyong mga salita upang kami muli ay hamunin, Panginoong Diyos, na sana po maging katulad kami kay Joseph. Na Lord, sana ang kanyang mga katangian, characteristics ay ma-adapt po namin. And what a blessing. Salamat na pwede palang mag-prosper ang isang tao na kahit alipin lang siya. Kahit nasa ibang bansa siya, Panginoong Diyos, give-bless mo po si Joseph. And sana po maging challenge ito sa aming lahat na pag maging matapat kami sa Panginoong Diyos, if we live righteously, Panginoong Diyos, kahit ano pong nadaanan namin ng mga setback, kahit na mga trials and hardship, pag di kami bumitaw sa Panginoong Diyos, at the end of the day, may blessing kami. Kaya Lord, I pray this morning, once again, be with us. Tulungan nyo kami na matiis namin ang init ng panahon at help us, Lord, na ma-enjoy pa rin namin ang iyong salita upang pagawin namin, mabaon namin ang mga hamon mo po. Maraming salamat and be with us today. Give wisdom and strength to your servant as he preaches your word. In Jesus' name we pray all these things. Amen and amen. Thank you so much. You may be seated. Alright, very familiar sa atin ang story po about Joseph. At isa po dito, mga kapatid, na story na napakahaba as the life of Joseph. May coverage po ito na ilang mga chapters. Pag-umpisa po dito,
And you know what? Isa ito sa mga favorite ko na mga Bible character in the Bible. No, makita mo po yung talagang paano po siya gi-preserve ng Panginoong Diyos, ang kanyang perseverance. Makita mo kung paano po siya paano niya na-overcome ang mga odds, no, ang mga challenge sa kanyang buhay. No? So napakaganda. Kung meron mang dapat teleserye na dapat nating subaybayan, ito pong life ni Joseph. Hindi po yung mga Korean novela, hindi po yung mga tanggol na yan. Amen? Na mga walang kwenta, paulit-ulit, pabalik-balik na lang. Now, dito tayo sa Word of God, na true to life, napakaganda, na marami tayong ma-learn na mga principles sa Bible. Our message today, the genuine faith of Joseph. The genuine faith of Joseph. And no wonder na nakabilang po si Joseph sa Hall of Famer. Chapter 11 ng Book of Hebrews is listahan po yan ng mga heroes of faith. Talagang may matindi po na mga pananampalataya sa Panginoong Diyos. At hindi po aksidente na na-mention po ang word na Joseph. Ang kanyang pangalan nasama po. Marami pong pangalan doon nakalista. By faith Abraham, by faith Moses, by faith Jacob, by faith tawag nito, Rahab. Okay? Marami pang iba. And one of those is si Joseph. Kaya tingnan natin bakit kaya nalista siya. Bakit kaya siya napabilang sa mga heroes of faith in the Bible. Now, 4 things I would like to share with you this morning. The genuine faith of Joseph. By the way, what is the word genuine? Yung ibang word, genuine. I don't know what's the real or what's the, tama ba na pag-pronounce? Genuine, genuine, or whatever, basta ganon. Okay? The word genuine or genuine means actual, true, sincere, or real. Yun po ang sinabing genuine. May mga spare parts, magbili tayo, genuine, ha? Oh, ibig sabihin, hindi yung, Brad, hindi yung copy-paste, hindi yung replica ba, hindi yung counterpart. Talagang original. Pag sinabi mong genuine, means original. Actual talaga siya. Ang opposite niya man sa genuine is artificial. Ang opposite pa niya is fake. Ang opposite pa sa genuine is pretentious. Naga-pretend ba? Alright. So I hope this morning, maging katulad tayo sana kay Joseph na ang kanyang faith hindi fake, hindi artificial, instead genuine. Amen? Alright, few things na aking i-share ngayong umaga. Bakit natawag na genuine ang faith ni Joseph? Okay, first of all, number 1, genuine faith will never be shaken by first adversity. Hello, amen? Ano daw? Genuine faith will never be shaken by first adversity. Ang totoong pananampalataya at pananalig, mga kapatid, ay hindi daw po nasishikin, hindi natitinag, hindi naaalog kahit sa matinding pagsubok. Hello? Alright, Genesis 37, look at verse 18, mga kapatid. Okay, backward muna tayo saglit. Anong sabi po dito? Alright, fast forward na lang natin ito kay mahaba. Ang story po, one day, inutusan po ni Jacob, ang kanyang anak, si Joseph. Inutusan po niya, anak, puntahan mo yung mga kapatid mo. Tingnan mo sila at dalan mo sila ng pagkain. Baka wala na silang pagkain doon. So, hatiran mo ng pagkain ang iyong mga kapatid. Ito po'y utos ng kanyang tatay, si Jacob. And thank the Lord na si Joseph is very obedient. So, pinuntahan niya. Naglakad lang siya. At nung pagpunta niya sa site, wala na yung mga kapatid niya doon. At nagtanong siya sa isang tao, nakita niyo ba yung mga kapatid ko dito? Sabi niya, narinig ko lang na mag-usap-usap po sila, na pupunta daw sila sa Dutan. Doon daw sila mag-transfer para mapakain yung kanilang mga tupa. Alright. Look at verse number 15. Alright, verse 15. And a certain man found him, kay Joseph, nakita siya, and behold, he was wandering in the field. So, umiikot-ikot na lang si Joseph, hinahanap niya yung mga kapatid niya. Wandering in the field, doon sa lugar na pinuntahan niya yung mga kapatid. And the man asked him, saying, what seekest thou? Sabi niya, ano bang hinahanap mo? Verse 16, and he said, I seek my brethren. Hinahanap ko yung mga kapatid ko. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks.
Pwede po bang sabihin ninyo saan sila nagpakain ng kanilang tupa? Verse number 17, and the man said, they are departed hence. Umalis na po sila. For I heard them say, let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. So sabi, wala na po dito. At narinig ko, nag-usap-usap po sila, the other day maybe, pupunta po daw sila sa Dothan. So pinuntahan naman ni Joseph, hindi po siya umuwi. Pinuntahan niya yung kapatid niya, hinahanap niya talaga. Verse 18, and when they saw him, ang kanyang kapatid, ito yung mga kapatid niya, mga nakakatandang kapatid. Kasi magkaiba sila ng nanay nito. Iba-iba yung mga nanay nila. Ang original, si Joseph lang at si Benjamin. The rest, mga half-brother na ni Joseph. And when they saw him afar off, mga kapatid niya, nakita si Joseph, malayo pa lang, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. So paparating pa lang si Joseph, medyo malayo pa, nagplano na po sila, ito na, kapatayin natin ang ating kapatid. Pagkakataon na mapatay natin ito. So, hindi po maganda ang kanilang balak sa kanilang kapatid. Imagine mo, kapatid mo, kahit half-brother mo, kapatid mo pa rin yan. At ang kapatid, nagkakampihan yan, amen? Ang magkakapatid dapat nagmamahalan, amen? Baka may kapatid dito, nag-aaway pa rin hanggang ngayon. Hello? Baka nagbabalak ng masama sa kanyang kapatid. Hindi ka tunay na kapatid. Kasi ang tunay na kapatid, may malasakit sa kanyang kapatid. Oo, di bali masaktan. Sabi pa nga iba, saktan mo lang ako, wag na yung kapatid ko. Talagang dadaan ka muna sa akin bago mo siya saktan. So, believe ako sa mga ganong magkakapatid na talagang mahal nila at isa't isa, nagdadamayan sila, nagkakampihan sila. Pero ito, hindi matino ang isip. May masamang balak sa kanilang kapatid. Hello, amen? Anong plano nila? Patayin. Hindi na nila saktan. Kundi talagang balak nilang patayin ang kanilang kapatid. Ang sama ng ugali. Hello, amen? Masama ang ugali ng mga kapatid na ito. Gusto nilang patayin ang kapatid nila. They conspired against him to slay him. Verse 19. And they said one to another, behold, his dreamer cometh, this dreamer. Kasi si dream, prior dito kasi, nag-dream kasi ito, 2 beses si Joseph. Kung alam niyo pong story sa Bible, walag na natin. Pero nag-dream siya ng moon, the stars, and sun, nag-bow down sa kanya. Tapos yung sheep, mga hinarvest ng kanyang kapatid, pati nanay at tatay niya, yung mga bigkis ng wheat, nag-bow down sa kanya. So galit sila doon. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Mag-bow down kami sa iyo? Mas mataas ka kaysa amin? Kapatid ka lang namin, tapos sabihin mo, mag-bow down? Pero gisabi niya lang yung kanyang dream. Right? Wala naman siyang intention na mag-bow down. Sinabi, pero iba ang dating sa kanyang mga kapatid. Alam mo, minsan may tao talagang ganun, no? Iba ang mindset ba? Wala ka namang intention na negative na ipataas mo o apihin sila or whatever, pero ang interpretation, pangit sa kanila. No? Pangit. May mga taong ganun ba na masyadong judgmental ang isip? Wala ka namang inaano, pero pangit ang dating sa kanila. Ganun din po sa mga kapatid ni Joseph. Nag-relay lang siya, ginarate niya lang ang about sa dream niya. Kung nabasa niyo po yan, before po dito. Alright, so fast forward na po tayo. So nandun na si Joseph. So nung dumating, sabi nila, and they said one to another, the dream it cometh. Verse 20, come now therefore, and let us slay him. Halika kayo mga kapatid, patayin na natin. And cast him in some pit, tapos pag napatay natin, itatapon natin yung bangkay niya dito po sa pit, meron pong hukay. Okay, we will say, some evil beast hath devoured him, and we shall see what will become of his dreams. Tapos pag-uwi natin, sabihin natin kay tatay, tay, inatake po ng talagang mabamangis na mga hayop ang anak mo, kaya namatay. Tingnan natin kung anong mangyari sa kanyang dream. Ito yung kanilang plano. Pero narinig ng isang kapatid, si Reuben. And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands and said, let us not kill him. Dumating yung isang kapatid, na si Reuben, sabi niya, mga kapatid, kalma lang kayo. Huwag na lang nating patayin yan. Huwag na lang nating patayin. At sabi niya, verse 22, and Reuben said unto them, shed no blood. Huwag kayong magpadanak ng dugo. Huwag niyong dungisan ng dugo ang inyong kamay. Shed no blood, but cast him into the pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him, that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. So wag lang nating patayin. Kasi siguro isip ni Reuben, kahit paano kapatid pa rin natin yan.
Okay, sa halip na patayin natin, itapon natin sa, doon sa pit, sa hukay. At hayaan na lang natin siya na lang mamatay sa sarili niya. Pero wag lang tayo. So mabuti naman, matino-tino konti ito si Ruben. Pero kunsaba pa rin siya kasi kung matino kang kapatid, dapat barahin mo yung masamang plano ng mga kapatid mo. Pero pati siya, meron din, connivance pa rin siya, accomplice pa rin siya dito. And look what happened. Verse number 23, and it came to pass when Joseph was come unto his brethren, so they stripped Joseph out of his coat. Nung dumating nga si Joseph, walang sabi-sabi, tinanggal yung kanyang damit na ginawa ng tatay niya, yung color 4. Tinanggalan siya ng damit, pinunit nila, stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. So, tinanggalan siya ng damit, yung paboritong damit niya, gawa ng tatay niya. And they took him and cast him into a pit. And the pit was empty, there was no water in it. So, tinapon nga nila doon sa hukay. Mabuti na lang yung hukay o balon, walang tubig. Kaya kung may tubig, possible, baka malunod si Joseph, patay si Joseph. So, it so happen, walang tubig, walang laman. Verse 25, and they sat down to eat bread, and they lifted up their eyes, and looked, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spicery, and balm, and myrrh, going to carry it down to Egypt. So habang kumakain sila doon sa dalang baon ni Joseph, okay, so siguro habang kumakain sila, nagsusumigaw yung kanyang kapatid, Saklolo! Saklolo mga kapatid, bakit? Ano bang kasalanan ko? Bakit niyo ako inihulog? Tulungan niyo ako, kunin niyo ako, alisin niyo ako dito. Siguro may singgit-singgit doon ba, nagapasaklolo, tapos baka concentrate ka kaya magkain-kain? Siguro hindi, no? Maawa ka talaga, aso nga na-trap doon. Talagang, di ba? Kapatid nila nandun, tapos sila kain-kain lang. Enjoy sila ng kain. Iba talaga itong mga kapatid ni Joseph. No? Diyan ba tayo? So, ginanarrate ko lang muna. So, habang kumakain sila, may nakita silang mga Ishmaelites. Ito silang mga merchant, mga buy and sell. At nagdadala po sila ng mga spices o anything, tapos pupunta sila sa Egypt, tapos ibagsak nila doon sa Egypt ang kanilang produkto. Itong mga Ishmaelites. So, nung nakita nila, nagkaroon po sila ng opportunity. Anong sabi nila? Alright. Verse number 26, and Judah said unto his brethren, what profit if we slay our brother and conceal his blood? Anong kwenta, anong saysay kung patay natin ating kapatid at itago ang kanyang dugo? Sabi pa niya, 27, come, ito naman nakaisip si Judah, and let us sell him to the Ishmaelites. Atin siyang ipagbili, ibenta natin sa mga Ishmaelites, and let that our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brethren were content. So, nakumbinsi naman niya yung mga kapatid. Instead na patayin natin yan at mamatay siya ng kusa, why not ibinta na lang natin? Makapira pa tayo at hindi pa tayo liable sa kanyang dugo at buhay. 28, then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph, kinuha sa hukay, out of the pit, and sold, bininta nila. Magkano ang presyo ni Joseph? And sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt. Si Jesus Christ, magkanong presyo? 30? 30 pieces of silver nung bininta siya ni Judas. Si Joseph, 20. Mababa kunti ang price ni Joseph. 20 pieces of silver. So, sa pira natin ngayon, di natin alam magkano itong equivalent, mga kapatid. Pero mura lang, 20 pieces of silver. Ganun po ang kanyang value. Okay? And Reuben returned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit, and he rent his clothes. So, ito na po mga kapatid, yung pong buhay po ni Joseph. At dito sa verse number 38, chapter 38, fast forward tayo, nandun na po siya. 39, nandun na siya, gibenta na po si Joseph. Sana siya napunta kay Potiphar. Verse 1, chapter 39, fast forward tayo. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites. So ang ibintahan ng mga Ishmaelites ay yun pong
Si Potiphar. Si Potiphar po yung nakabili kay Joseph. Tapos dinala siya doon sa bahay at nagiging alipin po siya ni Potiphar. So, alam na natin yung story mga kapatid. But let me tell you, okay, genuine faith will never be shaken by first adversity. Alam niyo po ano ang ugat sa galit ng kanyang mga kapatid? Inggit. Amen? Inggit mga kapatid. Kaya grabe ito, once merong jealousy sa puso natin kapatid, alam niyo po, di ito, ang jealousy, ang inggit, hindi na kumikilala kung magulang, kapatid, pariente, pag ando ng inggit. Amen? Kasi ang inggit mga kapatid, grabe yan. Pwede yang pumatay, pwede yang sumasaktan niyang tao kahit kamag-anak niya pag nangibabaw sa isang tao yung inggit. Kaya delikado ang taong inggitero. Mag-ingat tayo mga kapatid. May mga tao talaga sa buhay na mga inggitero. Pag nakita kang umangat konti, nalulungkot sila. Nasasaktan sila. At naghahanap ng paraan para pabagsakin ka uli. May mga taong naiinggit pag may sasakyan ka. Pag na-improve mo yung bahay mo, nalagyan mo lang ng bagong atip, galit na sa'yo. Bakit mo gi-improve? Kita mo, nakabili ka ng baka, kambing, may istorya na. Inggit sa itsura. Naglagay ka na lang tuner, nagpaklinik ka lang, nainggit na. Ano bang? Hello, amen? May mga tao talaga, nagpariban ka lang. Pariban-riban, huwag ganin na bugas. Panghulang pa kayo na sa akon. Hello, amen? May mga tao talaga hindi makamove on. Pag may mga tao umangat konti at nagkaroon ng mga bagay-bagay na kukunti, talagang pangit ang dating sa kanila. Hindi sila natutuwa. Sa halip na matuwa sila at mag-celebrate sila, hindi, iba ang dating sa kanila. Iba ang mindset. Hello, amen? Kaya nga sabi dito, sa Pilipinas, bawal kang umasinso. Kasi dapat pag nag-asinso ka, dapat kapitbahay mo, kasama mo rin sila. Pag nagbili ka daw ng sasakyan, dapat magbilhan mo rin sila para everybody happy. Kasi bawal nga kung ikaw lang. Hello? Dito mga kapatid, ang root cause, ang pinakaugat sa galit nila, nainggit sila kay Joseph na kanilang kapatid. Kaya gusto nilang patayin. Mga kapatid, take note, inihulog nila ang kanilang kapatid sa pit. And yet, ating makita, despite mga kapatid na nangyari po sa buhay ni Joseph, nandun pa rin ang kanyang pananampalataya. Amen? Look at chapter 39. Chapter 39, mga kapatid. And the Lord was with Joseph. Even though nandun na siya kay Potiphar, mga kapatid. But praise the Lord, andun pa rin ang Panginoon kasama niya. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master, the Egyptian. Alright? So, makita po natin na kahit nandun na siya, nagiging alipin lamang siya ni Potiphar, lahat ng mga utos at trabahong bahay nandun kay Joseph. Pero tingnan nyo, ang maganda kay Joseph, hindi po siya bumitaw sa Diyos. Hindi siya lumayo sa Panginoong Diyos. At the same way, ang Panginoong Diyos kasama niya. At sinamahan siya ng Diyos. At dahil the Lord was with Joseph, what happened? He was a prosperous man. Kapatid, kahit saan kang lugar, pwede kang i-prosper ni Lord. Hey, listen kung kasama mong Panginoon. Kahit pupunta ka ng abroad, kahit maganda pa ang degree mo, kahit malaki pang sahod doon, listen to me, kung hindi ka i-bless ni Lord, hindi mo kasama ni Lord, walang prosperity doon. Kahit dito ka lang sa Pilipinas, pwede kang i-prosper. Maging faithful ka lang sa Diyos. Si Joseph di-prosper. Alipin lang siya. Mga kapatid, binili siya. Pero you know what? He was a prosperous man. Meaning, ang prosperity, wala nagakilala kung saan ka abroad o Pilipinas. Pilipinas o abroad, kaya kang i-prosper ni Lord. Hello, amen? Si Joseph, kapatid. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Wow, napakaganda. Gi-prosper siya. And he was in the house of his master, the Egyptian. And look what is interesting. Look at verse number 3. And his master, notice this phrase, and his master saw that the Lord was, underline the word, that the Lord was with him. Hey, listen church, si Potiphar, unbeliever. Amen?
Iba ang kinikilalang Diyos niya. Hindi po God of Israel. Pero tingnan nyo, na-notice niya na iba ang Diyos ni Joseph kaysa Diyos niya. Okay? Sabi ng Bible, verse number 3, and his master saw that the Lord was with him. Unbeliever ito, pero bakit na-notice niya? Ito si Joseph sa lahat na dumaan sa akin ng mga tao. Bakit iba ito siya? Ga-pray siya, iba ang Diyos niya, tapos matapat siya, faithful siya, kahit wala ako, ang lahat ng aking instruction bago ako umalis, nasusunod niya. Kakaiba ito na tao. Kakaiba ito na tao. Talagang totoo ang kanyang Diyos. Tingnan mo na curious ang amo ni Joseph. Kapatid, kumusta ka? Makilala kaya ang Diyos sa buhay mo? Kung sa trabahoan ka, makilala kaya ang Diyos sa buhay mo? Sa workplace mo, amen? Masabi kayo sa mga unbeliever, iba talaga ito na magtrabaho. Ito si Brother Jason, iba ito ba? Marami na akong kasama na umalis na lang yung iba, pero ito si Brother Jason, iba. Masabi kaya yan, amen? Nami ni nga trabahante, di ligoy. Oh, di sige absent, di gatardiness. Hello? Di ba napakaganda? Manotis tayo ng mga tao na pag tayo po'y nagserbisyo talagang totoo sapagkat may Diyos tayo. Amen? He was with him and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And look what happened. And Joseph found grace in his sight and he served him and made him overseer over his house and all that he had put into his hand. Verse number 5, and it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Take note this word, and the blessing of the Lord, take note, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and saan? In the field. Gi-prosper si Potiphar ang kanyang tahanan at ang kanyang field. Why? Because there is a servant who is faithful in the Lord. Gi-prosper. Mga kapatid, napisikan sa blessing si Potiphar because of the faithfulness of Joseph with his God. My friend, listen. Genuine faith will never be shaken by first adversity. Inosente si Joseph, tapos, mga kapatid, gibenta siya ng kanyang mga kapatid, pinipirahan siya ng kanyang mga kapatid, nalayo siya instantly sa kanyang kapatid, nalayo siya sa kanyang tatay, but you know what? Kahit gaano kapatid, katindi yung pagsubok, adversity, na ating madanas, pag meron para tayong genuine faith, kaya nating ma-overcome. Kapatid, kung na-overcome ni Joseph ang adversity, I do believe the same way. If you have genuine relationship with God, the same way, you can overcome your adversity. Kaya mong malampasan ano man yung meron ka ngayong umaga. Kapatid, huwag ka lang mag-give up. Kapag ka ang tao, less ang faith. Kapag ka ang tao, hindi genuine ang faith. Kapag ka fake ang faith mo, I tell you, di ka magtatagal, mag-give up ka, kapatid. Because only ang genuine faith will prevail. Only a real faith will overcome sa mga challenges ng buhay. Amen? Kung meron mang dapat na tao, Brad, na mag-give up at magalit, walang iba si Joseph, pero gitake niya as a challenge. Take note, si Joseph this time, 17 years old pa lang. Hindi siya deserve na saktan, hindi siya deserve na malayo sa family niya, hindi siya deserve, kapatid, malayo siya sa kanyang pamilya. 17 years old. Mahal niya ang kanyang kapatid. Sa murang edad, namatay na yung nanay nila, si Rachel, habang pinapanganak ang kanyang kapatid na si Benjamin. Namatay ang kanilang nanay. Naulila sila, wala na silang nanay. Lumaki siyang halos, kunti na lang panahon niya, nakilala niya ang kanyang nanay. Ang pinagkapitan niya ang kanyang kapatid at tatay. Pero one day, di siya nag-expect na mawalay na pala siya sa kanyang pamilya. Hindi niya deserve. Pero tingnan niyo ba, kapatid, dahil may pananampalataya si Joseph, kaya niya na-overcome ang mga challenge sa buhay niya. Kapatid, I tell you this morning, look what happened. Another example, si Job. Job is a faithful man, amen? Job is a fearful man, may takot sa Diyos. But one day, gitis siya ni Satan. Sabi ni Satan kay Panginoong Diyos,
Nag-faithful lang yan si Job dahil binigyan mo ng blessing. But I will tell you, sabi ni Satan kay Lord, kunin mo lahat ng blessing. Alisin mo lahat na nasa kanya. I prove to you na tatalikod yung tao na yan. Oh, gi-allow ng Panginoong Diyos. Sabi ng Diyos, alright, I will take the challenge. Tistingan mo ang aking servant, but I can prove to you na manatili yan sa akin. So nagkaroon sila. Sabi ng Panginoon, huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Pwede mong tanggalin lahat. Pwede mong kunin lahat. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Nagkaroon one day, habang kumakain ang kanyang mga anak, mayroong birthday party sa isang kapatid, dumating yung hangin, four corners, tapos biglang, mga kapatid, napaka-strong wind, tapos sabi ng Bible, instantly, ang 10 kapatid namatay. Imagine mo, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Instantly, 10 anak patay. Maliban doon, yung mga camel yan, nagpapastol, yung kanyang mga servant, dumating yung mga tao doon. Tapos yung mga sheep, tapos mga kapatid, sinalakay. Sabi doon, may mga Sabians, may mga Chaldeans. At marami pang iba, kung basahin mo po yan. Ang pinakalas, ang kanyang health. Nawala na lahat, na-bankrupt siya. Ang kanyang source of living, nawala lahat. Nawala siya ng mga anak, mga kapatid. Tapos ang pinakalas niya, ang kanyang health, nagkaroon pa siya ng sakit. But you know what? Anong sabi ni Job? Despite, mga kapatid, Job chapter 1, please. Job chapter 1. Job chapter number 1. Job chapter number 1. Look at verse number 21. All right. According to Job. Job chapter number 1. Job chapter number 1. Look at verse 21. Alright, ito na yung narrative na habang gasalita yung isang servant, dumating para mag-report. At nung nalaman lahat ni Job nangyari sa kanyang mga anak at sa kanyang mga servant, na namatay. Verse number 20. Verse 20, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground. Anong response niya? And worshiped. Verse 21, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Hello, amen? Ating makita dito, grabe yung nangyari, chapter 1, punong-puno po yan, mga kapatid. But you know what? Ano ang response ni Job? All those things, sabi niya, and yet, he worshiped the Lord. He never murmured, he never complained, he never questioned God. And the Bible says, verse 21, sabi ni Job, okay, hubot-hubad po akong dumating sa mundo. At hubot-hubad din po akong babalik sa Kanya. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatan na magkuha. Blessed be the name of the Lord. Wow! Kapatid, declaration yan, testimony yan ng taong may pananampalataya. May pananampalataya. Nawala na lahat. Grabe yung nangyari. And yet, mga kapatid, he worshiped the Lord. Chapter number 2, look at verse 9 and 10. Chapter number 2, verse 9 and 10. Chapter 2, verse 9 and 10. Then said his wife, ito na yung nakasakit si Job. Then said his wife unto him, Dost thou still retain the integrity? Manatili ka bang magtiwala sa Diyos? Sa lahat na nangyari sa iyo na hindi masama, hindi mabuting bagay, magtiwala ka pa sa Diyos mo? Curse God. Anong sabi ng misis niya? Curse God and die. Grabe nga, no? Sumpain mo ang Diyos pagkatapos magpakamatay ka. Grabe yung sabi sa suggestion ng kanyang misis. Pero sinupalpal po siya ni Job. Look at verse 10. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women. Speaketh. What shall we receive? Good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Amen? Nakita po natin yung attitude ni Job. Na despite po sa severe testing, severe challenge ng life niya, kapatid, nakaya pa rin niya magtiwala sa Panginoon.
Kapatid, makinig ka ngayong umaga. Meron ka bang pagsubok na pwede mo pang higitan si Job? Kung si Job, despite na wala lahat, nagtiwala pa rin sa Diyos. Ikaw, mga kapatid, kaya din natin magtiwala. Kahit maalis sa atin lahat, material na yan ang bagay. Ang importante, magtitiwala tayo sa Diyos. Dapat marunong. Yun nga, huwag natin masyadong ilagay ang ating emosyon sa mga material na bagay. O sa pera, kasi pag ang ating emosyon, ang ating attachment na sa mga material na bagay, sa halip na Diyos, pag nawala yung material na bagay na yan, mawawala ka rin. Pag nawala yung material na bagay, pag nandun ating attachment, kapatid, pwede mong ikamatay. Pero si Job, nawalan man lahat. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang magbawi. Bakit po? Sapagkat steward lang tayo. Huwag mong angkinin ang hindi sa'yo. Bakit nasasaktan ka pag nawala yung bagay? Kasi akala mo ikaw ang may-ari. Pero kung naintindihan mo, steward ka lang, mawala mo yan kapatid, sabihin, Panginoon, salamat. Binigyan mo akong chance, pinahiram mo sandali sa akin. Kung ipabalik ako ni Lord maglakad, no problem, sanay ako maglakad. Kung bigyan ako ni Lord uli, bisikleta, instead na sasakyan, kaya ko rin magbisikleta. Kasi nasanay tayo doon. Ang pasalamatan natin, binigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng ganung bagay. That's why pag ikaw ay binigyan ni Lord ng opportunity, mahalin mo, alagaan mo, para maging responsible steward tayo. Amen. Genuine faith will never be shaken by first adversity. Kahit gano, kapatid, grabe na daanan ni Joseph, grabe na daanan ni Job, pero dahil meron silang genuine faith, nanatili silang nagtiwala sa Diyos. That's number one, amen? Kung ikaw meron kang genuine faith ngayong umaga, kaya mo ma-overcome ang mga challenge sa buhay. Number two, mga kapatid, not only genuine faith will never be shaken by first adversity, number two, genuine faith will never be shaken by clever temptation. Clever temptation. Chapter 39, look at verse number 7. Balik tayo po doon, chapter 39. Chapter 39. Nandun na po siya. Nandun na si Joseph sa tahanan. Steward na po siya ni Potiphar. Siya na po yung gumagawa ng mga trabahong bahay. Alright? And look what happened. Look what happened. Look at verse number 6. And it came to pass, verse 7, and it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph. Wow. Alam niyo, minsan, ang kaaway talaga hindi ka tatantanan. Bininta na siya doon sa kanyang mga kapatid. Tapos dito, pagdating niya, dahil giprosper siya ng Panginoong Diyos, gibless si Joseph ng Panginoon, pati yung tahanan ni Potiphar, gibless ng Panginoong Diyos, hindi natuwa ang dyablo. Hindi natuwa ang kaaway. Humanap siya ng paraan at ginamit niya ng dyablo, ginamit niya dito para wasakin, para i-destroy si Joseph, ang asawa ni Potiphar. At take note ba kapatid, and it came to pass, in the process of time, meaning may naglaps na time, maybe 1 week, 1 month, di natin alam gaano na siya katagal doon. Pero ang sabi ng Bible, and it came to pass after these things that the master's wife cast her eyes upon Joseph. Amen? Ang mata ni Mrs. nandun kay Joseph. Bakit? Ano si Joseph? Look at verse number 6. Tingnan niyo si Joseph. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and what? Well-favored. Kaya pala siya nagustuhan, mga kapatid, sapagkat si Joseph, sabi ng Bible, gidescribe siya, goodly person. Ibig sabihin, may itsura din pala si Joseph. Oh, may itsura, Brad. Kaya nataypan siya no wonder nataypan siya ni Mrs. Potiphar. Oh. Siguro ito si Joseph, kahit na timbang lang siya, always nagaligo ba? Baka twice ito galigo isang araw. Alam mo, mainit, desierto, Egypt eh. Oh. Talagang mapurma din si Joseph, talagang makisig ang katawan. Maalaga din sa kanyang sarili. No wonder na itong si Mrs., sabi niya, pambihira. First time ko ito nakita. Nataypan niya.
Natay pa niya si Joseph. At hindi niya natiis, mga kapatid, sabi pa niya, tingnan niyo po. Anong ginamit na verse? Cast her eyes upon Joseph, and she said, di niya natiis. Hindi lang niya tiningnan, lie with me. Grabe na. Ito na talaga yung sabi nila, okay? Ang palay nang lumalapit sa manok. Talagang ito na ang babae ang nag-initiate. Ang babae na ang, mga kapatid, ang talagang may gusto. But look at what happened. Praise the Lord. I like this verse. Lie with me. In other words, gusto niya makipag-physical contact. Itong si Mrs. Potiphar. At take note, mga kapatid, itong si Mrs. Potiphar, talagang sabihin mo, pag-asawa ka ng captain of the guard, considered general, talagang matipuno, talagang may itsura ito. At alam mo naman ang mga tao sa Middle East, yung mga Lebanese people, kahit nga, tingnan mo yung minsan, yung mga Palestinian, Brad, manood ka sa di ba? Deep-seated, minsan, tingnan mo sila, Brad, parang dal. Ang ganda ng mata, no? Ang ilong talagang ang lips talagang, tingnan niyo yung taga Middle East. Nakita niyo mga itsura nila, Brad? Ay talagang, parang dal talaga. And I believe, talagang maganda talaga. Kung ganda pag-usapan, talagang maganda si Mrs. Potiphar. Pero look what happened. Look at verse number 8. But he refused. Notice the word, amen. Pag sabi ni Mrs. Potiphar, come lie with me. But he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. Alright? Sabi niya, ang lahat na bagay, gi-entrust ng iyong husband sa akin. Lahat ng mga bagay, sa aking kamay. And there is none greater in this house than I. At ako lahat, i-entrust niya sa akin lahat ang mga bagay na ito. Neither hath he kept back anything. Wala siyang bagay na talagang gihold, sabi niya, from me. But thee, subalit ikaw, referring kay Mrs. Potiphar, but thee, because thou art his wife, asawa ka niya, then I can do this great. How then can I do this great wickedness and sin against God? Hello, amen? Pinagkatiwala sa akin ang husband mo, ma'am, ang lahat ng bagay. Pero ikaw, hindi ka kasama. At paano ko magagawa ang malaking bagay na ito? At paano ginescribe ni Joseph, mga kapatid? Yung kasalanan niya, how then can I do this great wickedness? Di-consider niya, mga kapatid, ang temptation as great wickedness. Hello? Di-consider niya, it is a sin against God. Amen. Saan always nag-umpisa ang temptation? Minsan ang tao kapag walang tao. Doon mo mamimisyur ang tao, ang integrity niya, mga kapatid, hindi kung marami sila, hindi kung dalawa sila, kundi sa moment na nag-iisa na lang siya. Sa moment na may opportunity ang temptation, doon mo masusukat ang integrity ng tao. Pwede hindi niya magawa kay may ibang tao, pwede niya magawa kay may kasama siya, pero tandaan mo, testingan mo ang tao na mag-isa lang siya. At diyan mo masusubok ang tao kung totoong mayroong takot sa Diyos. Amen. Bakit si Joseph, kaya niyang natanggihan ang kasalanan? Kasi doon pa lang sa kanila, mga kapatid, sa lugar pa lang niya sa Canaan, sa doon pa lang sa Israel, mga kapatid, natatak na sa kanya that adultery is sin. Adultery is sin. It is sin against God. Hindi lang niya nalaman na sin nung sa Egypt pa lang, back in the Canaan, mga kapatid, na-implant na sa isip niya, that is wickedness against God. Di mo kayang tanggihan ang kasalanan kung wala kang idea sa Bible. Hello, amen? Genuine faith will never be shaken by clever temptation. Kapatid, pwedeng mag-give in si Joseph, pwede niyang sabihin, Sir, siya man ang nag-ano sa akin, minsan ang excuse ng tao, gitintal, abi ko, pastor, giganiyak, abi ko, pastor, nadala, abi ko, pastor. Kung minsan kita, gawin natin excuse dahil ibang tao. Pwede gawing excuse ni Joseph, kasi ang babae na naghanap ng paraan. But you know what, mga kapatid, ang sabi ng Bible,
Look at verse number 10. Oh, verse number 10. Look at verse number 10. Okay? And it came to pass. And it came to pass as he spoke to Joseph day by day. Imagine mo, araw-araw kinakausap siya ni Joseph, arang babae. Day by day that he hearkened not unto her. Grabe itong si very consistent. Itong si tinanggihan the other day, tinanggihan ni Joseph, pero the Bible says, day by day after day, ginatempt siya, that he hearkened not, but the same reply ni Joseph, hearkened not unto her. Wala niya gi-entertain, to lie by her or to be with her. And look what happened, verse number 11, and it came to pass about this time that Joseph went into the house, habang doon siya, gumagawa siya ng trabahong bahay. Still there, amen? Diyan pa tayo? To do his business, and there was none of the men. Take note, there was none of the men of the house there within. Oh, walang ibang tao. Siya lang at yung si Mrs. Potiphar. But look what happened, number 12. And she caught him by his garment. Gihawakan niya, di niya natiis. Hindi siya pinapansin. Joseph to, kadali lang. Ma'am, wag lang ma'am. Oh, dali ka, di ka lang mahadlok. Dili ka bala, may tuyo lang ko sa imo. Ay, di lang ma'am. Dili lang ko ma'am, trapo abi ko dili, gisugo abi ko ni sir magmap. Babay isi sir mo, ako bahala kay sir. Hindi ka na lang unya na lang ng ubrada. Oh. Kita mo lang. Diyan ba tayo? But sabi ng ano? And she caught him by his garment. Di siya nakati si Mrs. Potiphar kasi gi-ignore lang siya. Gi-ignore siya ni Joseph. Siya nang lumapit at hinawakan niya yung garment, outer garment. Kasi nung una may outer garment sila. And she caught him by his garment saying, lie with me. Sabi niya, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Pero nung hinawakan na si Joseph, nung napansin ni Joseph, talagang nag-attempt na, nag-step one na si Mrs. Potiphar, talagang kumaripas siya, tumakbo siya palabas ng bahay at naiwan ang kanyang outer garment. Kapatid, the lesson is that whenever there is a temptation, run away. Amen? Run away. Mga kapatid, look, there are a lot of temptation. If you look around, ang daming temptation sa mga panahon natin ito. I tell you mga kapatid, kung wala tayong takot sa Diyos at wala tayong relasyon sa Diyos, pwede kang matempt. Ngayong umaga. Bago ka pumunta dito, may temptation na. Magsimba ka ba o hindi? Hello, amen? Sisimba ba ako? Parang siguro mamayang hapon na lang. Tapos gaagaw isip mo. May kasabi sa'yo, magsimba ka, absent ka last Sunday, tapos ngayon absent ka na naman. Oh. May nagatag-of war. Babalik pa ako yung mamayang hapon, habang nakaupo ka ngayon dyan, mag-iisip ka naman, babalik ba ako yung hapon? Sa bagay, nakasimba naman ako umaga, okay na siguro yun, Lord. Oh. Temptation, amen? Ang daming temptation. Worldliness. Temptation to compromise. Temptation sa financial. Temptation sa physical. Temptation. A lot of temptation. But hey, listen. Praise the Lord. Joseph never give in to sin. Tinakasan niya yung kasalanan. Umalis siya sa kasalanan. Mga kapatid. So, pwede pala tayo, mga kapatid. Listen. Pwede tayo makaalis sa kasalanan. Hello? Maraming temptation ngayon. Baka marami pang Christian ngayon, gainom-inom pa. Madala ka pa, Brad. Hello? Pastor, di ba siguro ito malain? Isa malang to, Pastor. Ipagbigyan ko lang kay, medyo matagal na kasi kami di nakita, tapos, siyempre, kaibigan, ayaw natin ma-offend, so kaisa malang to, Pastor. Consider malang siguro to. Yung isa, madagdagan niya sa sunod, kita ninyo. Ay, pre, bitin man yung, lalaki ba yan? Meron mong lalaki, isa lang? Pambihira. Nandito ka na rin, minsan lang tayo. Yung isa. Sabi nga doon, pakunti-kunti, hanggang pakunti-container. Mag-ingat tayo sa pakunti-kunti. Kaya dyan po mag-umpisa. Temptation. There's a lot of temptation. Temptation, magsugal. Temptation ng bisyo. Hello?
Mga kapatid, dapat Christians, iwasan na natin. Gibigyan na tayo ni Lord ng independence. Ngayong Wednesday, Independence Day ng ating bansa. Spiritually speaking, napalaya na rin tayo. Dapat wala ng Kristiyanong alipin ng kasalanan. Dapat napalaya na tayo kung ano man, sugal man yan, bisyo man yan. Dapat alisin na natin yan. Dapat i-give up na natin yan. Hello? Because we are freed by the blood of Jesus Christ. Genuine faith will never be shaken by clever temptation. Dahil may pananampalataya si Joseph, Lord, mali ito. Bawal ito. Masama ito. Mga kapatid, that's the time na overcome ni Joseph ang temptation. Church, kung wala kang genuine faith, ang tukso, madali mong i-entertain. I tell you, ang tukso, hanapin mo pa yan. Pag wala kang genuine faith. Praise the Lord, si Joseph may genuine faith. Kaya brad, naiwasan niya ang tukso. Kaya totoo po si Imelda Papin, mga kapatid. Ang dami ng winasak na tahanan. Ang dami ng matang pinaluha. Okay? Ang dami ng puso na sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Hello, amen? Brad, totoo po yan. Marami talagang mga matang lumuha. Mag-enjoy ka for a moment, pero ang kapalit forever na regret. Ginawa mo yan ngayon, ang enjoyment, mahaba na 30 minutes, mahaba na 1 oras, pero ang regrets, kapatid, babaunin mo habang buhay. Na minsan sa buhay mo, nadala ka sa tukso. Minsan sa buhay mo, gi-entertain mo ang hindi dapat. Tandaan mo, Brad, ang pagsisisi lagi nasa huli. Sabihin mo man, bakit ko nagawa? Bakit hindi to dapat? Hindi dapat, but it's too late. That's why young people, be careful. Be careful. Pwede ka mag-enjoy ngayon, pero ang resulta, kinabukasan mo mawasak. Kaya before mo gagawin isang bagay, tandaan mo, hindi lang 2 bisis, 10 bisis, 1,000 bisis. Ano ang kapalit? Yes, totoo. Mag-enjoy ka sa kasalanan. Sabi doon sa Hebrews, pleasure of sin, but for a moment. A moment, ang kasalanan. Kaya before ka mag-regret, young people, think twice, not twice, many times. Praise the Lord for Joseph. Praise the Lord for Joseph na natakasan niya ang kasalanan. And it's my prayer na sa ating lahat, sana maging katulad tayo kay Joseph. Na whenever may mga gi-offer si Satan ng mga temptation, always i-remind tayo, that is sin, that is sin, that is wrong, stay away. Amen, members? Amen. Learn to say no. Young people, kung may nagligaw sa iyo, mga babae, hey, listen, learn to say no. Pag unbeliever yan, that is the wrong person. Automatic po yan. Huwag mo nang i-pray, Lord, God's will mo ba ito? Hindi yan God's will, unbeliever nga. Magtanong ka pa kay Lord kung God's will, no? Ang God's will ni Lord, Christian dapat. Migo pa ta? Ito lain na itsura niya. Hindi kita matapos ini, baabtan. Amen? Reminders ito sa ating lahat. Kapatid, hindi po iba, super Christian si Joseph. Katulad siya sa atin, pero salamat kaya niyang natakasan ang tentasyon. Kaya niyang natanggihan ang temptation, mga kapatid, because he has a genuine faith. Amen. What's number 1? Alright? Genuine faith will never be shaken by first adversity. Number 2, genuine faith will never be shaken by clever temptation. Grabe ang temptation, mga kapatid, sa kanya. And yet, na-overcome ni Joseph. Number 3. Alright, number 3. Genuine faith will never be shaken by broken promises. Alright, fast forward ulit tayo, mga kapatid. Chapter number 40. Chapter number 40. Nakulong, without trial. Sabi ng Mrs. Di Potiphar, pagdating niya, ang iyong servant, dinala mo dito, gi-attempt ako, gi-rape. Mabuti na lang, nakatakas ako. Sumigaw ako ng malakas. At sa pagsigaw ko, natakot yung servant mo at lumabas. Tingnan mo ang ebidensya. Yung kanyang outer garment, nandito sa akin. Siya, oo nga, pambihira. Nag-alaga pala tayo ng ahas, pambihira. Iano natin dito, tapos ano pa lang, sige,
Sundalo, ikulong. Gipakulong si Joseph without due process. Walang human rights, walang nag-intervene, wala na. Diretso kulong. Kasi, sundalo eh. Oh. Nakulong si Joseph. And it so happened, sa kulungan, nakulong din ang dalawang officer ni Pharaoh. At itong si Chief Butler, are you listening? At si Chief Baker. At itong dalawa, while sa kulungan, kapwa po sila nag-dream. Nag-dream po itong dalawang mga officer. Siguro may mali sila, may violation sila. Pinakulong sila ngayon. So ngayon, tinanong sila ni Joseph, isang araw, bakit ka sad? Bakit malungkot ka? Tinanong niya ang butler, Chief Butler. Look what happened, mga kapatid. Chapter number 20, verse 20. Verse 20, please. Okay, i-chop-chop lang natin ito. Chapter number 40, verse number 20. Look at verse number 20. Verse number 20, the Bible says, verse 20, and it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast, all his servants. Okay, dito muna tayo sa verse number 6. Verse number 6, verse 5. And they dream a dream, both of them, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream. The butler and the baker of the king of Egypt, which were bound into the prison. Number 6, and Joseph came unto them in the morning, nasa loob na sila ng kulungan, and look upon them, and behold, they were sad. Malungkot itong dalawa. And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his Lord's house, saying, wherefore look ye so sadly today? And they said unto him, we have a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpretations belong to God? Tell me them, I pray you. Sabi niya, di ba ang interpretation galing sa Diyos? Now take note, itong interpretation, ang interpret ng dream, first time ito po ni Joseph. And look what happened. Verse 9, and the chief butler told his dream to Joseph and said to him, in my dream, behold, a vine was before me, my vine. And in the vine were 3 branches, may 3 sanga. And it was as though it budded. So, merong nagbud. Okay, lumabas. And their blossoms, nagkaroon ng mga bulaklak. Shot forth. Tapos, doon sa branch, nagkaroon ng clusters thereof, brought forth ripe grapes. Nagkaroon ng maraming cluster ng hinog na ubas, grapes. And Pharaoh's cup was in my hand. And I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup in Pharaoh's hand. Yun ang kanyang dream. Anong sabi ni Joseph, verse 12? And Joseph said unto him, this is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head and restore thee unto thy place. So after 3 days, sabi niya, i-restore ka sa position mo, pabalikin ka ni Pharaoh sa position mo. And thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand after the former manner when thou hast his butler. And look, let's jump to verse number 16. Verse 16. Alright, verse 16. When the chief baker, ito naman si chief baker. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream. Ako din nagkaroon ng dream last night. And behold, I had 3 white baskets on my head. Merong 3 basket sa aking ulo. And in the uppermost basket, yung pinakataas na basket, there was of all manner of baked meats for Pharaoh. Punong-puno ng iba't ibang klase ng tinapay. Are still following me? Amen? Pharaoh and the birds, habang dala-dala niya yung basket sa kanyang ulo, sabi ng baker, and the birds did eat them out of the basket upon my head. So habang dinadala ko yon, okay, dumating po yung mga ibon at kinain nila yung mga tinapay doon sa itaas, sa loob ng basket. And look what happened, verse 18. And Joseph answered and said, this is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy head from off thee. So yung 3 baskets, equivalent po yon sa 3 days. Alright. And shall hang thee on a tree, and the birds shall eat thy flesh from off thee. So, ito na may malungkot na interpretation. Kanina, yung chief butler nabalik sa kanyang posisyon, na-restore. Pero ang chief baker, sabi doon, ihang siya,
Tapos, ang kanyang katawan, kakainin ng mga ibon. Pagkatapos. Alright? So, makita mo po yan mga kapatid. Gi-interpret niya. And look what happened. And it came to pass on the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants, birthday ni Pharaoh, nagkaroon siya ng fista, all his servants, and he lifted up the head of the chief butler, gibalik niya ang butler, and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand. But he hung the chief baker as Joseph had interpreted to them. So nangyari yung interpretation ni Joseph. And look what happened mga kapatid. Yet did not the chief butler remember Joseph, but what? Forgot him. Anong request niya? Look at verse number 14. After niya gi-interpret ang dream ng chief butler, anong request ni Joseph sa kanya? But think on me, when it shall be well with thee. Pag nandun ka na, makabalik ka na sa position mo, please remember me. It shall be well with thee, and show kindness, I pray thee unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. But look at verse 23. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Genuine faith will never be shaken by broken promises. Gipangakuan siya. Okay, tutulungan kita, okay, i-mention kita. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, nung nakalabas na, nakabalik na sa trabaho, itong si chief butler, nakalimutan niya na si Joseph. Kapatid, kung may nangako sa iyo, pag tapos din natupad, anong response mo? Amen? Bilang tao, talagang ma-offend tayo. Amen? Nasasaktan tayo, pinangakuan ka, pero hindi natupad. Pero mga kapatid, ang maganda kay Joseph, kapatid, kahit nakalimutan siya, still, ang kanyang pananampalataya, nandun pa rin kay Lord. Sapagkat alam niya, si Lord ang tunay na tao na magbigay ng pangako na kanyang i-fulfill. Kaya ang lesson learned dito mga kapatid, na sa atin, huwag tayo masyadong umasa sa tao. Ang tao may limitation. Ang tao madaling mangako. Amen? Pero most of the time, mag-fail ang tao. But praise God si Joseph. Kahit po, although later na siya naalala mga kapatid, pero matagal pa. Imagine mo ang buhay sa kulungan. Hello, amen? Ano ang buhay na nasa kulungan? Mahirap. Ang buhay kulungan, mga kapatid, hindi ka pwede mag-demand ng pagkain mo. Ang pagkain na gusto mo, hindi mo pwedeng hingiin sa kulungan. Kung anong iserve sa iyo, yun lang. Kung anong timpla, yun lang. Kung anong higaan nyo, yun lang. Hindi ka pwedeng mag-demand. Ganito ang buhay ni Joseph. And yet, ating makita na despite, mga kapatid, na broken ang mga promises sa kanya, and yet, ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang tiwala, nandun pa rin sa Panginoon. Huwag tayo sa tao umasa. Amen. Sa kay Lord tayo kaya standing on the promises of God. Kasi only the promises of God will stand. Ang tao madaling mangako yan. Pwede ngayon ang huo niya, pagkabukas hindi na. Amen. Pero kung sa Panginoon tayo, may mga tao, Lord, ipapasa mo lang ako sa board exam. Pag nakapasa ako, Lord, ito yung gagawin ko. Ngayon, hindi nakapasa. I-fulfill mo pa ba yung pangako mo? Amen? Genuine faith will never be shaken by broken promises. Fourth and last, mga kapatid, genuine faith will never be shaken by success and prosperity. Hello? Praise the Lord. Mga kapatid, tingnan niyo po si Joseph kasi faithful siya sa Panginoong Diyos. Andun ang tiwala niya kay Lord. And one day, naalala po siya. Tapos, nagkaroon one day ng kanyang dream si Pharaoh. At walang lahat maka-interpret sa dream niya. At doon na siya naalala. Matagal ng panahon, mga kapatid, bago siya na-remember ng butler. At sabi ng butler, ay, na-remember ko na. Your Highness, merong tao na-remember mo, pinakulong niyo kami.
Nagkaroon kami ng dream, dalawa, yung chief baker at ako, at gi-interpret ng isang tao yun. Siya po'y Hudyo, nasa kulungan, at yung dream namin, pag-interpret niya, sabi niya, after 3 days, ma-restore ako. Tapos after 3 days, mamatay yung si chief baker. At nangyari, siya pili siya mag-interpret sa dream mo, Your Highness. Pinatawag si Joseph. Sabi, marunong ka ba mag-interpret ng dream? Sabi niya, no, My Highness, but my Lord will interpret it. Amen. Fast forward tayo. Ga-interpret, mga kapatid, nagkaroon ng dream. Si Pharaoh, 7 stock, tapos 7 cows. Alam natin yon. And what happened? Mga kapatid, chapter number 45. Chapter 45. Chapter number 45. Chapter number 45. Alright. Look what happened. Ito na mga kapatid, naging governor na siya, mataas ng posisyon niya doon sa Egypt. Governor of Egypt na siya, second in command, pangalawa po siya doon kay Pharaoh. May posisyon na si Joseph. Look what happened. Then Joseph could not refrain. Dumating yung kanyang mga kapatid para bumili ng pagkain. Verse number 1, Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. Nung una, ayaw pa niya ipakilala yung sarili niya. Pero di niya na napigilan yung sarili niya, yung emosyon niya. Nung nakita niya ang kanyang mga kapatid, gusto niya ihag ang kanyang mga kapatid. And then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself, what? Known unto his brethren. Pinakilala. Gi-reveal niya ang kanyang sarili. And look what happened, verse 2. And he wept aloud. And the Egyptians and the house of Pharaoh heard. Talagang grabe yung iyak. Hindi lang basta-basta. Talagang, alam mo po, yung talagang iyak na iyak. Na grabe parang, halos maubusan na siya ng boses. Yun ang pag-iyak ni Joseph. Look at verse number 3. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doth my father yet live? Ako yung kapatid na si Joseph. Buhay pa ba ang aking ama? And his brethren could not answer him. Nung narinig nila, I am Joseph, naalala nila, Joseph? Paano naging Joseph? So, hindi sila makapagsagot. Hindi sila makasagot. For they were troubled at His presence. Of course, natulala sila. But you know what happened, mga kapatid? Verse number 4. Diyan pa tayo? Lapit na tayo matapos, mga kapatid. And Joseph said unto his brethren, Come near to me. I pray you. Lapit kayo sa akin, mga kapatid. And he came near. And he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold in Egypt. Verse 5, Now, therefore, be not grieved. Huwag kayong malungkot. Nor angry with yourselves o magalit sa iyong sarili. That ye sold me hither, na bininta niyo ako. For God did send me before you to what? To preserve life. May dahilan si Joseph, mga kapatid, na magtampo sa kanyang kapatid. Amen? May dahilan si Joseph na magdamdam. May karapatan si Joseph na magalit. May karapatan si Joseph, mga kapatid, na maghiganti. Hello? But you know what? The good thing about Joseph, mga kapatid, choose forgiveness and love rather than revenge. He chose peace and reconciliation rather than revenge. Pwede siyang magalit. Pwede niyang ipapatay right there and there ang kanyang mga kapatid. Sa lahat ng mga na-experience niya, mga bagay, kapatid, na hindi maganda. Bininta siya, nakulong siya. Mga kapatid, he was mistreated. Lahat, mga kapatid, kapaitan na experience niya. And this is the right time na mag-revenge siya. But you know what? He never did that. But praise God, si Joseph, hindi siya tao na nagdamdam, hindi siya tao nagtatanim ng galit. In fact, sabi niya, Come near, my brethren. What an attitude. Alam niyo, mga kapatid, mahirap ba? Humanly speaking, mahirap. Kapag ka ikaw inapi,
Kapag ka ikay naagrabyado, kapag ka ikay nasaktan, hello. Human side, human nature natin, magtampo tayo, magalit tayo, magdamdam tayo, gusto nating mag-retaliate. Pero mga kapatid, kung meron para tayong genuine faith, willing tayo magpatawad. Kung meron tayong genuine faith, kaya nating i-let go ang ating bitterness. Church, choose love rather than bitterness. May mga tao ngayon mayaman pero bitter sa buhay. May mga tao ngayon, the reason why hindi sila happy, materially stable, financially stable, pero hindi happy. Why? There is something in their heart. Kapatid, hanggat i-let go natin ang ating sakit sa puso, ang ating bitterness, ang galit mo sa ibang tao, hanggat hindi mo yan i-let go, hindi ka maging happy kailanman. You know what? The source, mga kapatid, the real joy, hindi po yung pera, hindi material na bagay, yung meron kang peace of mind sa puso mo. Yun ang pinaka-joyful. Yung matulog ka, maganda ang pagtulog mo, wala kang iniisip, wala kang, pag magdaan ka, hindi ka, dito lang ako. Oh. Wala kang iniiwasang tao. Pag nagsimba ka, lahat pwede mong makamayan. Pag nakita mo, pwede ka maka-smile sa lahat ng tao. Bakit? Free ang puso mo sa galit. Kapatid, masarap mamuhay na walang galit. Amen. Hanggat andyan yan, kapatid, wala tayong peace of mind. Joseph is our perfect example dito. Pwede siyang magalit kay Potiphar. Ikaw, Potiphar, mas malaki ng posisyon niya ngayon kay governor siya. Si Potiphar, under sa kanya. Pwede niyang ipakulong si Potiphar. Ikaw, Potiphar, bakit ka rin ang imbestiga? Kung anong sinabi, gisulsul ni Mrs. mo, bakit ka naniwala? Tingnan mo, nakulong ako sa ilang taon. Kaya ikaw na ba na, konsentidor ka? Kung anong isumbong sa'yo ni Mrs. mo, pati-pati ka man dayon. Pangalawa, pwede niyang ipakulong si Mrs. Potiphar. Ikaw, babae ka? Ikaw, ha? Ikaw, ha? 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 Kanami, kasi uguripaton. Di mabaydan pag-antos ko sa kulungan tungod sa imo-himo nga istorya? Ha? Ay, tampaon. Pabase. Hello, amen? Pwedeng gawin ni Joseph lahat. Nasa posisyon na siya, Brad. May power siya, may authority siya. He is second from Pharaoh. He is governor. Also sa kanyang mga kapatid, pwede niyang ipapatay lahat yon. But you know what, kapatid? Pinairal ni Joseph ang love and reconciliation. Kasi para sa kanya, mas mainam ang magpatawad kaysa maghiganti. Kapatid, napakaganda mamuhay na meron tayong reconciliation, mga kapatid, sa puso po natin. At hindi po gi-allow ni Joseph, before I close, hindi po niya gi-allow, mga kapatid, na ang kanyang prosperity ay ang sumira sa kanya. May mga tao ngayon, nung dito pa, okay pa. Pag dito na, wala na. Popular, successful na, nag-iba na. Hello? Narinig ko ang story, documentary, yung si Chit Chat, kung nararamdaman niyo po yan, gi-interview niya ang may-ari ng LYR. Yung LYR pala yan, acronym yan. Larry Y. Rubinos. Ang pangalan, taga-Tagum City ang may-ari. Larry Y. Rubinos, LYR. Dati yan si Rubinos, si Larry, ano na yan sa Cotabato Appliance, ahinti lang siya. Nag-umpisa siya sa talaga, ahinti lang. Tapos sabi niya, gusto ko rin magkaroon ng someday, gusto ko mamilyonaryo. By the age of 40, dapat milyonaryo na ako. 23 at that time. Nagsumikap siya. At totoo, mga kapatid, at the age of 40, naging milyonaryo siya. At you know what? I don't know kung nationwide na o Mindanao-wide lang. Yung LYR, marami na yung branches ngayon. Dito sa Mindanao, meron pa aside sa LYR, sa kanila yung Ruby. Ruby Appliance, R-U-B-E. BI, sa kanila yan. Meron pa silang Ruby Lending. Ang dami niyang kumpanya ngayon. Almost 10 ang kanyang kumpanya ngayon. But you know what ang maganda kay Larry? LYR, until now, gakaon ginamos, gasod ansang udong kag tinapa. Sini niya, hindi ko manol sini, kay diri ko naghalin. Diri ko gikan, wala pa ko, diri na ko. So di ko kalimutan ang pagkain na nasanay ako at buong buhay ko, hindi ko ito kalimutan.
At hindi ko ito ipagpalit sapagkat ito yung buhay ko. And no wonder gibless ang LYR. LYR. Bakit? Kapatid, marunong siya mag-alaga sa kanyang mga tauhan. Ito yung akin. Umasinso ako dahil sa aking mga tao. Kaya sa pag-asinso ko, dapat kasama kami. Ang kanyang mga co-partner sa negosyo niya. Driver niya, mga cook niya, mga kasama niya dati, sa furniture niya, kasama, co-partner niya ngayon. Meron siyang gasolinahan, marami siyang mga company. Hindi nagbago ang kanyang ugali. Pakikitungo niya, anong ugali niya, habang dito pa siya, hanggang umangat siya, the same, walang nagbago. No reason why, mga kapatid. There's the reason na hindi siya gi-prosper ng Panginoon. Hello, amen? Usahay ang tao, pag diri na gamay, malipong naman. Nalipong na, nakaangat lang gamay, doon si Sino na. Doon si Kurik na. Galain na batasan. Di nakabalo makipag-socialize. Laswa, kita mo. Doon si Sino na. Magkaon bulat, tinidurun pa. Bulat, tinidurun mo. O nagtawag ba, alang-alang na manggaranon, lagdos kapag manggaranon, sobra ka arte. Bantay mo ng mga lagdos, alang-alang. Oh. Amen? Kapatid, humble. Genuine faith, genuine. Oh, bakit? Si Joseph, kahit angat na siya mga kapatid, marunong siya magpatawad, hindi niya hinayaan ang kanyang success and popularity sumira sa kanya. Buhay. Why? Because he has genuine faith. Kapatid, let's be humble. Amen? I-bless tayo ni Lord someday. Ano mang maangat, maabot mo sa buhay, mga young people. Kahit cum laude ka, magna cum laude, ano pa yan dyan? O, anong degree maabot mo, anong kurso maabot mo, huwag magbalaki. Tularan natin si Joseph. He has a genuine faith. Amen? Every head bow, every eye closed, tayo po. Tumayo, Father God in heaven, salamat, Lord, sa mensahe ngayong umaga. Patungkol kay Joseph, na kung saan Panginoong Diyos ay meron siyang genuine faith. Nakita namin ang kanyang character. Panginoong Diyos, paano mo po siya gibless? Paano niya nalabanan ang daming mga circumstances sa buhay niya? May dahilan siya mag-revenge, may dahilan siya magdamdam, may dahilan siya, Lord, i-question niya. Pero Lord, alam ni Joseph yung Romans 8:28, for we know that all things work together for good. Sabi niya, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Egypt, kundi ang Panginoong Diyos. Andito ako para i-preserve ang buhay ninyo. So Lord, nakita niya ang sovereignty ng Panginoong Diyos. Nakita niya nga ang lahat, ang Diyos ang nakaplano sa buhay niya. Ang Diyos ang may akda sa buhay. Walang bagay na nangyayari sa buhay namin na hindi niyo alam. Walang bagay sa buhay namin, Lord, na hindi niyo po control. Kaya, help us like Lord Joseph, na sana every time na masaktan kami, maagrabyado kami. Andun pa rin, Lord, yung pagpapatawad. Andun pa rin sa aming puso yung forgiveness and reconciliation. Huwag niyong hayaan, Lord, na maalipin kami sa galit. Maalipin kami sa puot. Maalipin kami, Lord, sa bitterness. Lord, I do not know kung sa anong bagay kami. But sometimes, humanly speaking, nasasaktan kami. At dinidiktahan kami, Lord, ang aming flesh, na ganitong gawin namin. But Lord, salamat po na remind kami today na sana po, like Joseph, always, Lord, ang aming puso pairali namin ang forgiveness, love, and reconciliation. At help us, Lord, na magkaroon kami ng genuine faith. Sapagkat kung meron kaming genuine faith, kahit may temptation pa yan, kaya naming lagpasan. Kung may genuine faith kami, kahit may first adversity kami, Lord, kaya naming malampasan. Lord, kahit meron po kami, Lord, shaken, Lord, ang aming mga temptation. Lord, hindi po kami, Panginoong Diyos, madadala. Kaya, Panginoong Diyos, please help us. Preserve us, O God. Preserve our young people. Preserve the life of your servant. Me, personally, Lord, I'm not exempted. I'm prone of temptation. That's why I beg on you today, please help me, O God. Give me grace na malabanan whatever temptation man na Lord, iharang ng dyablo sa amin. Panginoong Diyos, sana we must learn to say no to temptation. We must run away. The Bible says, abstain from all appearance of evil. Kaya Lord, I pray for this church, i-preserve nyo kaming lahat. Ilayo nyo kami sa tukso.
Lord, huwag niyong hayaan maging alipin kami ng kasalanan. Alipin kami ng bisyo. Alipin kami ng anumang bagay. Lord, pakawalan niyo po kami. Bigyan niyo kami kalayaan sapagkat pinalaya niyo na kami sa dugo ni Jesus mula sa kasalanan. That's why I pray, give strength to your people, Panginoon. As you bow your head and close your eyes, Christians, ang mensahe ay para sa ating lahat. Ito ay reminders, walang tinutukoy na tao. Para ito sa atin. Gi-remind tayo ng salita ng Diyos. Like Joseph, we need to have a genuine faith. Nakita ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong pananampalataya. Gusto ng Diyos maging totoo ang iyong pananampalataya sa Kanya. At ang totoong pananampalataya lamang ang mag-survive. Sa panahon po, Lord, ng testing. Kaya ngayong umaga, I hope and pray like Joseph. I-pray natin sa Panginoong Diyos, Lord, give me that kind of faith. Give me that kind of genuine faith na totoo ang aking pananampalataya. Na kahit sa hirap, kahit sa lahat ng mga challenges ng buhay, hindi ako susuko, hindi ako mag-give up. At Lord, kaya kong malampasan sapagkat meron akong genuine faith sa inyo. Is that your prayer today? Is that your prayer today? We need church, we need that kind of faith. The faith that Joseph has. Kailangan natin. We'll pray to the Lord na sa panahon man ng success o popularity, whatever the circumstances, still ang ating faith nandun kay Lord, hindi sa mga material na mga bagay. Higit sa lahat, iwasan natin ang inggit. Huwag tayong mainggit. Mga kapatid, jealousy is a sin. At ito po ay, God hates jealousy. Galit ang Diyos sa mga tao na iinggit. Kung giprosper man yung ibang tao, praise the Lord. Dapat matuwa tayo. Giprosper ang ating mga kapwa, kapatiran. Praise the Lord. We rejoice with them that rejoice. And weep with them that weep. Dapat ganun ang ating Gibless ang iba, we are so happy. We are so happy. Huwag tayo dapat mainggit. I-pray natin, Lord, i-guard mo ang aking puso. Can you pray? Can you pray? Can you say this morning, Pastor, please pray for me. Pray for me. Amen. Amen. Can you raise your hand? Pastor, would you please pray for me? Or maybe we could go to the altar and we can pray to the Lord. Kung ang mensahe ng Panginoong Diyos, kapatid, nangusap sa puso mo ngayong umaga. Why not come? Why don't you come to the altar and pray and thank the Lord? Pairalin natin ang ating paglapit sa Panginoon ngayong umaga. Kung naintindihan mo ang mensahe, walang dahilan na hindi ka lumapit dito sa altar. Pag-pray natin na sana po maging katulad tayo kay Joseph. Amen. Come to the altar. Huwag kang magmadali, kapatid. This is the hour, this is the time to worship the Lord. Huwag kang mag-isip na overtime. Huwag kang magmadali, mag-uwi. Isipin mo, mapakain mo, ma-feed mo ang sarili mo with the Word of God. Kung na-bless ka sa life ni Joseph, yes, pwede nating ma-adapt ang life ni Joseph. Take note, every day we are battling. Every day we are facing trials. We are facing temptation. We need the grace of God. We need the power of God ma-overcome ang mga bagay na yan. Amen. Great and loving Father, thank you, Lord. Thank you sa reminders na aming natanggap today. Sana tulungan niyo kami, Panginoon, na itong mga bagay na aming narinig, bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na aming pong ma-apply sa aming pag-uwi. Yes, Lord, nasaktan kami. Yes, minsan, Lord, naagrabyado kami. But salamat po today, pinalalahanan niyo kami.
na mas mainam ang magpatawad, mas mainam na wag naming pansinin ang mga negative na mga tao, mga critical na mga tao. Sa halip, Lord, aming i-motivate, aming i-cultivate ang aming relationship sa inyo. Sapagkat ang pinagpala nyo yung taong nagpapakumbaba. Ang pagpapalain nyo yung mga tao, Panginoong Diyos, na hindi po nag-retaliate. Alam po namin ang mga taong enggitero ay walang blessing na ma-receive nila sa Panginoong Diyos. Walang aasahang blessing sa mga taong naiinggit, Panginoon. Kaya po, Lord, I pray, ngayong umaga, help us na ma-appreciate namin, Lord, ang iyong forgiveness din po sa amin. Salamat, pinatawad nyo kami. Makasalanan kami. Kaaway nyo kami. But salamat, Lord, through the blood of Jesus Christ, na-reconcile kami sa inyong harapan. And we become children of God. Thank you so much, Lord God. We love you. We thank you for what you have done to us. Sana, Lord, mabaon namin ang principle about the life of Joseph. Maraming salamat po. And all these things I pray and thank in Jesus' name. Amen. And amen. Diyan pa tayo? Okay lang. Wala pang alas 12, mga kapatid. Bata pang oras. Okay? So this time, let's have our final song. May request our